Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa ating pinakabagong talk show dito sa Diocese of Pasig. Ito ang Wala Kayo sa Lola Ko. At sa Lolo Ko. This is a talk show by and for our lolos and lolas here sa ating diocese. And here we are on our second season. Ako po si Lolo Leo. At ako naman po si Lola Sol. This episode is our Lenten special. Sobrang special na kami ang host nyo for this episode. Medyo mga bagbag damdamin ang topic natin ngayong araw. It is all about the loss of your grandparent. Now, let us all welcome our guest, Miss Shine Domingo. Hello po, Lola Sol and Lolo Leo. Okay, bumati ka muna sa ating mga tagusubaybay ngayon. Magandang araw sa iyo. Magandang araw po at magandang araw din po sa mga manonood po natin ngayon. Episode. Shine, kwentuhan mo naman kami ng kaunti about sa lola mo. Actually po, may dalawa po yung lola ko no, sa mother and father side. So yung ano po natin today is sa mother side. Ang pangalan po niya is Zenaida, pero tinatawag po namin siyang Yaya. Lahat po kami mga apo niya, Yaya yung tawag sa kanya. Ang kwento parang lahat kami halos yata ng mga apo niya, bata pa lang, hindi na mabanggit yung lola. Kaya Yaya, Yaya, hanggang sa nakasanayan na po namin na Yaya. So ayun, yung lola ko is taga Caloocan po, no? So kami po ay taga Pasig. Hindi po kami sobrang lagi nagkikita. Siguro once a year, twice a year lang. Every birthday niya, ganun. At kapag madalas November. Pero ngayon, may mahalaga po kami ginagawa kahit wala na siya. Okay. Shine, si lola mo, paano siya nagpaparamdam ng pagmamahal sa mga apo niya? Nung ano po, kabataan ko pa po, no? Bago pa po ako nag-college or high school. Every year halos, nagbabakasyon po ako Salitan, kapag summer break, salitan yan. Antipolo sa tita ko or sa Caloocan or sa Bagong Silang sa lola ko naman. Sa amin magkakapatid po na 4, ako lang lagi nagbabakasyon doon. Parang ako yung pinakamalapit sa side ng mama ko na lola ko. Parang kapag pupunta kami doon, halimbawa, bakasyon na namin lahat. Lahat kami pamilya pupunta doon sa Bagong Silang. 6 kami, halimbawa. Uuwi, 5 na lang. Kasi magpapaiwan na ako. Lagi yung laging para naka-mindset na po sa akin na magbabakasyon ako. Madalas 1 month po yun. Basta buong bakasyon. Tapos susunduin na lang ako nila, Papa. Opo, talaga. Ngayon, lagi natutuwa yung si Yaya kada nagbabakasyon na ako doon. Kasi parang kahit ba may apo siya sa malayo, hindi siya nakakalimutan. At talagang very, pag nando naman po very close. Dahil bata pa po, makulit, gano'n, malapit sa lola talaga. Ibig sabihin yung lola mo, pinupuntahan mo, hindi ka sinusundo sa inyo? Opo, pupunta po kami, every week, family. Every weekend nandun ka? Or basta dumarating na lang siya, tapos sasama ka sa kanya, pupunta ka dun sa Caloocan, di ba? Pasig, Caloocan. Opo, Bagong Silang. Bali po, parang may buong family po kami pupunta sa Bagong Silang. Okay. Dadalaw sa lola namin. Ngayon, pag uwian na po, sila lang uuwi, sila Papa. Naiiwan na po ako kasi sabi ko magbabakasyon ako. Parang alam na rin po ni Papa kapag pupunta kami doon, alam na niya magpapaiwan ako. Kahit sa Antipolo pa yan, kahit sa Bagong Silang pa yan. So sa kwento mo, parang ikaw yung favorite ba ni lola mo? Hindi naman po sa favorite, pero ako lang yung pinaka parang close sa amin. Sa amin po kasi magkakapatid, ako yung pinaka-outgoing po, no? Kumbaga pinaka-extrovert. Kaya siguro ako rin yung mas napalapit sa lola ko. Yung kwento mo kasi nare-relate ka rin yan nung bata ako Kasi nung dati nasa Maynila kami, no? Tapos yung lolo ko lumipat dito sa Pasig. May bahay sila, nagpagawa sila dito. Pero during that time, ang ginagawa ng lolo ko, every weekend, ang klase namin nun, elementary ako nun, so Monday to Friday. Pagdating ng Friday, nandun na yan sa Maynila. Inaabangan na. Inaabangan na yung pag-uwi ko, dahil pag-uwi nila sa Pasig, bit na kami. Kaya lang,
yung case mo, tsaka yung case ko, ako naman, may mga times na ayaw kong pupunta, ayaw kong sumama. Kasi gusto ko lagi ako nandun sa mami ko sa mama ko. So parang gusto ko lang noon, punta lang siya doon. Pero alam ko lang, parang yung come on ko lang na para pumunta doon. Every Sunday, susunduin na ako ng mama ko, tuwan-tuwa na ako. Pero bibigyan lang niya ako ng insentibo. Ikaw naman, iba no? Opo, kasi yung lola ko parang mo. hindi po siya nakakapunta sa amin. Dahil sa situation niya din, hindi nakakalakad na maayos po. Saka may yung mata niya. Kaya kami talaga yung nag-effort po. Ang ganda ng bonding mo. No? Kasi yung presensya talaga ng lola. Shine, ano naman yung favorite meal na niluluto ni lola mo sa inyo at sa inyong mga apo? Ibang apo. Isa lang po naalala ko noon pag nandun ako, champurado lang. Sa kanya nga po ako natutong yung ulam-ulo ng asukal, gano'n. Talaga? Hindi po sa wala, pero hinahayaan niya. Ulamin yung asukal, Milo. Yung mga simpleng ulam na alam Opo, nila. talagang Pero ang favorite niya talaga mangga po. Saka isdang ayungin, gano'n. Lagi kang nasa lola mo. Almost Almost every vacation po talaga. So, elementary ako. Gaano kalaki yung naging impluwensya ng lola mo sa iyong pananampalataya? Actually, lola ko deboto po ng Santo Niño sa taga-Caloocan po kasi. Pero ever since po kasi parang hindi pa kami, sobrang bata pa po kami. Influenced na po kami ng other lola namin. Pero si Yaya, gumagabay talaga. Gumagabay pa din naman. Siguro dahil po hindi rin naman kami madalas makita at mas madalas po ako dun sa Pasig na lola. Pareho naman po silang nag-guide in terms of faith. Pero yun lang din yung kinakatuwa ko, no? Parang hindi kami nabigyan kami ng lola, though wala ng mga lolo, hindi na po namin masyado naabutan, na talagang magdadala sa amin kung nasaan kami ngayon. Siyempre, salamat din po sa mga magulang na inano po nila, niluwal nila. And then, can you tell us a story na isang bagay na hilig niyong gawin ng lola mo? Yung lagi kang excited kasi meron kayong gagawin ng lola mo. Ito po, tradition na talaga namin. Family. Lahat ng anak po ng lola ko. Ang birthday niya po kasi is January 2. So, automatic po yan. Naka-reserve na lahat ng kalendaryo namin, January 2. Opo. Reunion po yon sa Bagong Silang. Lagi. Yun ang location. Nung nabubuhay pa po siya. Doon lagi kami nagre-reunion, birthday, gano'n. Yun ang pinaka-banding po namin lahat na family. Mga kapatid ni mama, mga pinsan namin, saka si Yaya. Lagi niyang hindi pwedeng mawala na may i-request siyang kanta. Yung kwando-kwando, gano'n. Yun ang lagi niya ginagawa. Kahit hirap na hirap siyang tumayo, kasi may problema na po yung kanyang paglakad. Tatayo pa yun, pero mas niya yung kanta. Dahil hindi po siya masyado nakakakita. Kami yung nag-guide sa kanya sa lyrics. Kaya yun po yung hindi pwedeng mawala. Kahit namatay na po siya, wala na siya. Ginagawa pa rin po namin. Para maalala siya. Opo, 2021 po siya nawala, February. 2022, 23, 24, 25. Sineselebrate pa din po namin. Iba-ibang location na lang sa mga kapatid para tuloy-tuloy pa rin po. So ngayon wala na si lola mo, no? I'm sure meron kayong favorite bonding moment ni lola mo. Ano yung naalala mong favorite bonding moment nyo ni lola? Siguro po, kasi ang naaalala ko na lang talaga yung medyo may edad-edad na po. Usually kapag birthday niya, karaoke talaga. Mahilig yun kumanta. Po talaga. Talagang mahilig po kasi kumanta yun, si Yaya. Siguro nung bata po, kasi makulit po talaga ako nun eh. Parang talaga, Yaya, ganun. Parang malapit lang talaga sa kanya. Pero yung usual banding ng lolo at lola talaga, ng bata pa. Ganun lang yung namin, banding namin. Kanta-kanta, masaya na. Yes. Nauubos na yung isang buong mag-apo. Actually, lahat po, pati kapatid, apo, talagang sumasabay sa mga kantahan. Talagang nag-enjoy na isang buong araw yun, no? Galing.
So ngayon naman, Shine, medyo emotional yung ating questions ngayon. Ano yung una mong ginawa, yung feelings mo after mong malaman na wala na yung lola mo? Ano po yun? February 24, nung nabalitaan po namin na wala na si Yaya. Pandemic po yun, 2021, no? Medyo strict pa yung labas-labas. Bawal lumabas. Nasa bahay po ako ng pinsan ko kasi compound po kami sa Pasig. Si Papa gumagawa ng, may ginagawa siya parang yung double deck namin sa bahay. Nagagawa siya noon. Tapos ako nasa pinsan ko. Nagsi-cellphone. Tapos si Mama nasa bahay. Tapos biglang may nag-chat sa messenger po sa group namin. Amon po kasi yung apelido ni Mama. So yung Amon clan. May nag-chat na wala na si Yaya. Hindi agad-agad nag-sink in sa akin kasi ang inisip ko agad si Mama. Paglabas ko po nun sa bahay, si Papa nag-aayos pa eh. So ibig sabihin, si Mama naman nag-aayos din po sa bahay. Hindi ko alam kung ako ba yung unang nakaalam sa amin or alam na nila Papa. Tapos pagdating ko po doon, dumaan ako kay Papa. Sabi ko pa, wala na si Yaya. Nagulat si Papa. Tapos pag pasok ko po ng bahay, sabi ko, Ma, nabasa mo na ba yun sa GC? Sabi ko, wala na si Yaya. Si Mama, parang naaligaga siya kasi talagang mababaw puluhan ng mama ko. Sobra. As in, sobrang mababaw talaga. Hindi na siya mapakali. Cellphone na siya ng cellphone. Ano nangyari? Tawag na siya sa mga kapatid niya. Hindi ko alam kung paano i-comfort yung mama ko kasi parang hindi naman po kami sobrang... Kasi ngayon lang namin naranasan yung ganun po eh. May mamatayan na ganun na edad. So more on, hindi mo inisip yung nararamdaman mo, kundi yung Si Mama. gusto mong i-comfort Opo, yung si Mama talaga. mo. Oo. Kasi parang, pa nga eh, gustong-gusto na ni Mama agad pumunta sa Bagong Silang nung araw na yon. Tapos sinabihan ko si Papa na pahayaan mo na si Mama pumunta sa Bagong Silang kahit siya lang muna mag-isa. Sumunod na lang tayo, ganun. Kasi gustong-gusto niya po talaga pumunta. So kinabukasan, pumunta po agad siya, pinapunta agad namin. Tapos sumunod na lang kami kasi may mga trabaho po kami noon. Tapos pero ang pinagpapasalamat lang po namin talaga eh, nung nawala na si Yaya, hindi kami sobrang malungkot of course. Pero yung lungkot namin eh parang relief na hindi nahirapan si Yaya. Hindi po siya sobrang hirap na hirap. Hindi po. Siya bedridden. Hindi po siya bedridden. Kasi last birthday niya po nakakatayo pa siya nun. Which is 1 month apart lang. Ano yung bigla? Bigla ang kanyang Hindi po actually, mamaya po ikukwento ko sa mga susunod sige, po nating para... Sige. Mm, Mas maganda. Sige, may tanong ako dito. Total, marami ka na naman na banggit, no? Kung paano mo hinarap yung ikaw yung personal na hindi ko tinatanong yung kasi yung mother mo yung first pinoprotectionan mo, no, pero ikaw bilang ikaw, paano mo siya hinarap yung sarili mong damdamin na wala na si lola ko, yung sa mga sumunod na araw, no, paano ka naka-recover, Paano ka naka-cope up? paano ka naka-move on, parang ganun, wala na si lola. Yung personality ko po kasi, parang pag ko ng ganong news, especially after a long time, may lolo ko po kasi 2000 pa namatay. Tapos sumunod lola ko naman 2021. So sobrang layo po ng parang hindi ko po nilalabas talaga agad. More on kapag may dinadamdam ako, minsan chat ko lang yung sarili ko ganon. Pero Sinasarili mo. not necessarily po, kasi yung boyfriend ko naman po, sinasabihan ko din. Kino-comfort din naman po ako. Pero ako, hindi po kasi agad nag-sink in sa akin. I mean, hindi ako sobrang nagdamdam. Dahil pagdating namin po doon sa Kalayaya, ang saya kasi nung paligid po eh. Okay. Sobrang nasaya po yung family namin na side ni Mama. Pagdating namin doon, may nagkakaraoke, yung mga pinsan namin, dahil ngayon gusto ni Yaya. Tapos may mga nagkakainan, may mga nagiinuman, ganon. Parang, imbis na ibabad ko yung sarili ko sa sobrang lungkot, parang
doon ko na lang dinaan para maging masaya. Kasi ito yung gusto ni Yaya. Ayaw niya ng sobrang malungkot. Ayaw niya ng nagdadrama na sobrang ano. Kasi yung gusto niya, masaya siyang masaya siyang nag-birthday a month ago. Masaya siyang babalik kay Lord. Parang So gano'n. parang napipicture ko yung personality ni lola mo, tapos yung personality mo ngayon. Pareho po kami. Parehas na, kahit na deep inside, anong tawag dito, nagluluksa yung, pero more on, mas gusto mo ilabas kung ano yung hinihiling ni lola mo. Kasi yung influensya niya sa iyo. Opo. Napakaganda nun. No? Despite all, pinipilit mo maging masaya for the sake of your lola na nawala. Yes, opo. Ano naman, Shine, yung isang lesson from your lola na hindi mo siya malilimutan? Siguro kung until now po, dahil every year namin ginagawa, sinaselebrate yung buhay niya. Ang pinaka-lesson doon is parang hindi dapat kalimutan yung nakagawian namin. Tama. Maganda yan. Parang hindi porket wala na si Yaya, titigil na din kami. Legacy, At yun ang parang kinakatawa ko legacy. po, no? Hindi po kami tumigil talaga. Sila mama, yung kapatid ni mama, sila po yung nagre-remind na December pa lang. Oy, ganito, kayo mag-organize ha. Kasi last time po kami nag-host naman. Yung memories Hindi niya, ko nasa mo- inyo pa rin. Hindi ko wala na siya. Titigil Tuloy-tuloy na yun. pa rin Dapat po. tuloy-tuloy Opo. Yun Yun po talaga. Yun yung pamana niya sa iyo. Yes. So, nakwento mo nga, no? Yung ba yung namimiss mo kay lola mo o meron pang iba na Oo. pinaka namimiss mo kay lola mo? Bukod sa namimiss ko siya mismo po, parang kahapon nga lang naisip ko siya eh. Kahapon ba or ng isang araw, bigla ko siya naalala. Tapos parang na-post ko yata siya sa social media. Kasi February 2024 nga po, no? Parang few weeks pa lang. Bigla ko lang siya naalala. Tapos ngayon, ako pala yung magkukwento. Hindi ko alam na sinyalis pala yun na Shine. Wala yung ikaw yung mag-guess, di ba? Biglaan to. Opo. Pero ang namimiss ko kasi, siguro nakuha ko rin sa kanya na 2021 January, buhay pa po siya, no? So 2020, 2019, lagi kami nagpapadala sa kanya ng mga diaper, biskwit, Energen. Yun po ang pinaka-favorite niya, Energen. Naman ako rin, naging favorite ko rin eventually kasi masarap naman talaga. Yun ang lagi niya po nire-request sa amin. Kay mama, padala niyo si Yaya niyo ng Energen, ng diaper, ng biskwit, gano'n. Pero ang hilig po nun, pag pupunta kami, meron siyang cabinet. Lahat na pagkain niya, tinatago niya doon. Parang gawain din po talaga ng mga ibang lola. No? Ibang matanda kasi ganyan talaga Opo, mga lola. tatago niya yan Oo. sa cabinet niya. Marami siya mga Tutkutin. ngat-ngatin. Opo. Tutkutin. Tapos hanggang hindi niya na lang minsan maalala na meron pala siya. Tsaka ang mga lola natin, usually, yung mga bago, ilalagay mo na yan sa isang Opo. cabinet, hindi mo na yan gagalawin. Dinidisplay lang nila yun. Actually, yung lola ko, naalala ko rin yan. Yung mga packs na candy na Opo, tatago lang yan. Nasa lata pa yan. No? Makikita mo lang, sira na. Naka-display lang yun. Hindi ginagalaw yun. Yun. Pero ayun, ganun. Tama Kung yung sinabi. kung nandito na si lola mo, alam mo, may salamin dyan, and then andyan si lola mo, ano ngayon yung sasabihin mo sa kanya? Siyempre, si Yaya, sabihin ko yan, namimiss na kita. Parang gusto ko ibalita sa kanya lahat ng nangyayari nung mga panahon na wala siya. Gusto ko sabihin sa kanya na eto, may mga apo mo, may work na, may mga apo ka na din sa tuhod. Parang hindi ko hihilingan na ibalik ka sa amin ni Lord kasi alam namin masaya na siya doon. Ang hihilingin ko lang, lagi niya kaming gabayan. Especially kapag may mga challenges. Hindi po mawawala yung challenges lalo sa mga magkakapatid na nag-iwan, no? Gabayan niya lang ng gabayan yung mga kapatid para wag niyang hahayaang kalimutan siya ng mga kapatid o ng mga anak niya. Kasi kapag ayaw ni Yaya ng ganito, ayaw ni Yaya ng ganyan. Yun ang dapat lagi nilang sign para bago magdire-diretso yung away, ganon, mga challenges, lagi nilang isipin, ayaw ni Yaya ng ganito. Parang ganon. And I'm sure hindi ka nila pinababayaan at ang iyong mga kapatid. Alam ko rin na Opo. dahil dun sa pinakita niyong pagmamahal sa kanya,
So, ganun din yung siguro pinagdadasal niya kayo. Tama po yan. Alam mo, Pinapaniwalaan po talaga lagi yan. alam mo, yung panahon ngayon, no? Yung relationship ng isang lola tsaka sa kanyang apo, napaka-special talaga yan eh. Kinakailangan talaga tuklasin mo yan eh. Tama po. Kinakailangan huwag mong baliwalayin yan. So, may mensahe ka ba sa mga kabataan ngayon, nakasama pa nila yung kanilang mga lolo at mga lola? Ano yung pwede mong sabihin sa kanila? Ano mo sa kanila? May isa pa rin po ko lola, no? Sa side naman po ng father ko. Ayun, very close din naman po kami. Siguro ang ma-imemensahe ko po sa mga kabataan natin na habang kasama nyo mga lolo't lola nyo, parang lagi nyo iparamdam sa kanila na hindi sila tumatanda. Huwag nyo lagi natin iparamdam sa kanila na kahit malayo na, busy na tayo, may trabaho na tayo, hindi natin sila nakakalimutan. Kasi nararamdaman ng lola yung somehow, kapag tumatanda na sila, nararamdaman nila baka nakakalimutan na ako ng mga apo ko, ng mga anak ko. Yun ang yun ang wag natin gagawin hangga't maaari. Kahit video call, kahit chat, sa telephone, kamustahin lang from time to time ang ating mga grandparents. Masaya na yung mga yun. Siyempre, tito. Very touching. Abot tayo nga na ngiti. Opo, sobra. Lalo yung lola ko po ngayon sa side ng papa ko, no? Dahil medyo wala na po kami sa compound. Nakalipat na po kami ng bahay. Sila papa lagi pumupunta po doon, naghahatid ng pagkain kay nanay, pero from time to time, pag nadadalaw po ako doon, pinupuntahan ko rin talaga si nanay. Isang malaking factor din yung kung ano yung pinapakita ng mga magulang natin sa kanilang magulang. Tama. Yun din yung usually na-adapt. Ako naman, yung habang nagkukwento ka, medyo teary-eyed na rin ako tungkol naman dun sa aking mga apo. Tama. So yung pagmamahal na paparamdam ng mga apo ko sa amin and vice versa ay walang kapantay. O ngayon naman, medyo malungkot ang ating pinag-uusapan. Babaksak na yung luha ko eh. Lalaro muna tayo. Let's play a game. A game. Oh. This game is called Once Upon a Time. Meron po kaming mga ipapakitang picture na may significance sa inyo. Then ikwento mo sa amin yung naaalala mo kapag nakikita mo tong picture na to. Okay po. Okay. Okay, let's start. Yan. Ayan po ang last birthday ni Yaya. So, January 2, 2021. Hindi po kasi ako makakalimutan ng time na yan. Yung sinabi ko po sa kanina sa inyo yes. Birthday niya yan. So, nando kami sa Bagong Silang po, no? Kantahan, karaoke, may mga dumadating-dating. Tumayo siya sa may pintuan. Hoy, punta kayo, birthday ko ngayon. Ang sabi niya pa, huling birthday ko na to. Ay, ganon. Yun po ang sabi niya. Hindi ko makakalimutan po talaga yun. Sinabi Niya po talaga yun sa amin. Pero Tapos, masaya siya, no? masaya po siya niyan. Very happy that sobrang, time. kahit po basta po may pupunta sa kanya, dumadalaw, masaya po talaga yan. Yun lang talaga hindi ko makakalimutan na sinabi niya, punta kayo dito, huling birthday ko na to. Yung mga buhay pa po niya na kaibigan, in-invite niya, lahat. Tapos, a month after February 24, doon na po siya nawala. Alam mo yung message niya na, pumunta kayo dito, huling birthday. Alam mo yung saya niya, siguro yung talaga yung mensahe sa atin na kailangan habang buhay pa ang ating mga lola, bigyan natin ng panahon. Tama. No? Medyo nga po yun parang nag-sink in na lang yun nung nawala na si Yaya. Kasi kinakatuwaan pa po namin yun nung sinabi niya Parang joke lang. Opo, pero seryoso. pinagkakatuwaan pa po namin. Pero parang para sa kanya, nararamdaman niya sa sarili niya na yun na yung huli niyang birthday. At binibigay niya na lahat. Kasi tumayo po siya Kasi medyo niya, tumayo siya, naglakad, nagpahawak pa siya na. Nakakaibang kilos. Ayan din po yun. Si Papa, si Mama, yan po yung anak ni Yaya, si Mama. Tapos ako, medyo short hair pa. Madalas po kasi kami lang yung napupunta kasi may work yung ate ko saka yung kuya ko. Pero kapag may chance naman, lahat po kami pumupunta. Okay. Yan Yan po yung kanyang Cleopatra na sofa.
Dyan niya lang gusto talaga Yun humiga. ang favorite niya Opo, dyan na lang Dyan gusto siya humiga. nagpapahinga parate. Opo. Yan. Ayan, another birthday niya po yan. Mayroong kambal. Kambal po to, yung kapatid niya na yan. Wala na po yung nasa gitna. Ito po si Yaya. Medyo mataba pa po siya niyan. Parang 5 years ago bago po siya namatay, yung picture na yan. Oh. Ayan, selfie namin ni Yaya. Akala ko si Ara. Ara Minaw. Ayan, kulang na kulang pa po yung mga apo na yan. Dami. Kulang pa po yan, hindi pa po kompleto yan. Etong mga malilinggit, mga apo sa tuhod na yan, yung iba po dyan, apo. Birthday na din po yan, hindi pa masyado Masaya kasi nasi-celebrate. yung malaki pamilya, no? Masaya po Oo, talaga. oo. Sobra. Ayan, selfie namin ni Ganda Yaya. naman Yan ang din po yung pictures nyo. ginamit kong picture nung na pinalit ako yung profile picture ko nung nawala po si Yaya. Okay. Yan, mataba pa siya dyan, oh. Tsaka ang gandang ngiti niya. Yes, Oo. opo. Yan po yung maganda Masaya sa siya kanya. Tapos ang ilong. Ayan, kulang po kami. Wala po yung kuya ko niyan time na yan kasi may work. So, every year po talaga yung sinasabi ko sa inyo na reunion, kada birthday niya. Nag-organize pa kami ng t-shirt, color ng t-shirt per family, kayaya, ganyan. Pero hindi yan yung last birthday niya. Hindi naman po. Ay, Parang 2017. Ayan, 2017 po yan. Payat pa namin. Okay, Ayan. Shine. So, bago tayo magtapos, meron ka bang gustong imensahe sa ating mga nanonood ngayon? Sa ating... Marami po salamat sa pagkakataon na binigay sa akin, no, para ma-share ko yung experience ko, yung sa akin lola, si Yaya. Sana po sa lahat ng lolo, lola, apo, wag natin kakalimutan magbigay ng time sa isa't isa po. Habang nandito pa sila sa atin at habang may chance pa tayo makasama ating mga apo at mga lolo. Tama. Maraming salamat din po, Lolo Leo and Lola Sol. Again, Shine, thank you so much for being here sa episode natin today. Kaya Okay. kita-kita ulit tayo dito sa Wala kayo sa lola ko at sa lolo ko. Thank you po. See you sa susunod na episode. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye.